Inyo ang Panginoon. So bahagi ho na ipinamanhig ni San Lucas. Mapapalad kayong mga duka sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mayroon tayong tinatawag na 8 pagpapala. So, mayroon din tayo ngayon na 8 pagpapala, 4 na pagpapala at 4 na sawimpadan o 4 na aba. Medyo mabigat yung mga panalitang ipinamanig ng Poong Mikapal. Sabihin nga natin ay siguro pag sinabi natin sa mga duka, mapapalad kayong mga duka. Baka sabihin ay alin ang pagpapala sa mga duka. Kung hindi sila naniniwala, ay hindi sila yung mapapalad na yun. Yung mga naniniwala sila yung mapalad, yun ang ibig sabihin ni Jesus. Mapalad kayong mga duka sapagkat ang Diyos ang naghahari sa inyo. So yung pagpapala o yung sawimpalad, katulad po ng kabaligtaran, sawimpalad kayong mga mayayaman. Siguro kapag sinabihan niya na sawimpalad kayong mayayaman, ay baka sabihin sa inyo na alin ang sawimpalad dito? Ang dami kong pera. Bahagi ho na makita ho natin. Sabi nga kung minsan iba'y baka sampalin ka ng pera. Pero pagkakataon na maunawaan natin ang mga salitang ito na ibinahagi rin ho mula sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa. Nung nakita natin sa unang pagbasa ay sinasabi ho sa aklat ni Propeta Jeremias, parurusahan ko ang sino man tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Bahagi rin o na kung saan ay makita ho natin. Sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, bahagi na kung saan ay pinahayag niya na alin na kayo'y hindi po pa nababago sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So bahagi yun na kung saan ay ipinamanig ito sa mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Na si Kristo'y muling nabuhay bilang katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. So ibig sabihin, ang pagpapala at ang pag-asawing palad ay hindi ho sapagkat marami kang pera o ikaw ay mahirap. Ngunit alin ang binibahagi ulit ito, kaya sinabi mapapalad ang mga duka sapagkat maliwanag na alin. Hindi yung pamantayan ng kanilang pagkilos sa yung kanilang pagiging duka. At hindi rin naman sawimpalad ang mga mayayaman kung hindi ang pinangahawakan nila ay ang kanilang kayamanan o yung ang pagsanggalang ng ibang tao. Ngunit alinigid sa lahat, ang Diyos. Ang Diyos. Kasi pinaalala sa amin ng Poong Mikapal, baka mamaya yung ating kapwa-tao na pinaniwalaan natin na siyang magtatanggol sa atin, baka yun ang ating dinudiyos. Yun yung pahayag sa unang pagbasa. Bahagi rin nun na kung saan pinapahayag sa Ebanghelyo na yung pagiging
mayaman mo, ayun ang panghahawakan mo, na wala na ang Diyos. Kaya itinuring kang abad. At kahit na ikaw ay walang kayamanan, pero ang pinanghahawakan mo ay Diyos, ay ikaw ay itinuturing na mapapala. Ibahagi yun na kung saan yung makita natin. Ibig sabihin, bumabalik tayo na alin. Inuuna natin ang Diyos. Yun ang paalala sa atin. Kaya po kung minsan yung sinasabi ng iba na yung kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin yung kalimitan ang binabanggit sa atin ng mga santo at santa, yung mga libuto natin, na kahit sabihin mo sa kanila hindi natin sinasampayan, ay mas matakot kayo. Baka pag hindi natin namamalayan ang sinasamba natin ni alin, yung pera natin, o yung mga tao sa akala natin ay magtatanggol sa atin. May mga taong gano'n eh. Ginagawa nilang Diyos yung kanilang kapwa-tao na ibig sabihin, kuminsan mas kinikilala pa ng tao ang Diyos. Kanina ko kasi ay nagmisa si Bishop dyan sa Lomos, yung kanilang dedication ng kanilang paparokya ng simbahan. Sabi niya ay kung nagmisa siya kasi sa Canloban, ay niluhuran siya bago halikan yung kanyang singsing. Ay sabi niya, baka mamaya dinudiyos pa natin yung obispo. Abuti pa yung obispo, niluluhuran natin. Pero yung simbahan, alam niyo kasi kapag sa parokyang simbahan, yung parokya natin simbahan, ay dapat o yun, kapag nasa gitna kayo, bago kayo pumunta sa upuan, kasi wala naman tayong blessed sacrament dito eh. Dapat niluluhuran natin yung genuflect, yung one knee, na luluhod tayo. Kuminsan yung iba hindi na lumuluhod. Kuminsan na niluluhuran pa nila yung alin, yung tao. Mayroong iba na loyal. Kapag mo sinagsabihan ng masama yung isang tao na loyal siya, handa siya makipag-away, handa siya makipagpatayan. Pero kapag pinag-usapan ng Diyos, wala. Ayun. Yun ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Kaya hindi na sinasabi yun sa Ebanghelyo natin ngayon. Baka ang Diyos natin ay kayamanan. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Tulad halimbawa ng alin, may mga taong kahit na linggo, hindi man lang nagsisimba. Trabaho ng trabaho. Kahit na hindi na yung magsisimba. Kahit na hindi nagtatrabaho. Ibig sabihin, hindi niya inuuna ang Diyos. Inuuna niya yung kanyang sarili. Inuuna niya yung kanyang pamilya. Inuuna niya yung kanyang kakainin kung mayroon pa. Hindi, dapat inuuna natin ang Diyos. Hindi pwedeng mauna ang iba sa Diyos. At yan ang kuminsan makita natin. Bahagi o yun na pagtugon na kinakailangan nating pag-ingatan. Baka mamaya masinusunod pa natin yung ibang tao o yung pangangailangan nating material kaysa sa pagkilos natin sa Diyos. At hindi mo malayo yun. May mga taong ipinagbibili yung kanilang kaluluwa. Ano lang ang isa pangalimbawa dyan, yung mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Kahit pwede nilang ipagbili. Makagamit lamang ng ipinagbabawal na gamot. So, yun ang kanilang Diyos. Hindi si Jesus. Kaya mag-ingat tayo. Kaya bahagi yun na kung saan yung makikita natin, mahirap ka man o mayaman, pero kapag wala ang Diyos sa iyo, sabihin palad ka, aba ka.
Kaya nga ang sinabi ni Jesus sa Ellen, mapapalad ang mga aba, ang mga duka na walang inaasahan kundi ang Diyos. Sa salitang ipinahagi rito, sapagkat ang Diyos ang naghahari sa inyo. Ano? Ang Diyos ang naghahari sa inyo. Bagkakataon na kung saan makita ho natin. At yun ang magiging dapat na maging gabay natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Ang Diyos ang naghahari sa atin. Kaya nga, medyo mabigat o yung pangusap sa unang pagbasa na makita natin, anong sabi niya? Parurusahan ko kayo. Ay, hayaan niyo po na balikan natin yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias. Paparusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya ay halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tikang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit matyaga ang tao na nanalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. No? Kaya bahagi yun. Kapag yun ang ating unang paging pamantayan, mahirap man tayo o mayaman, mayroon man tayo o wala, ano? Ay, bahagi yun. Yun ay isang bahagi ng pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun naman yung maging pamantayan din. Dapat inuuna natin ang Diyos. Hindi yung, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Pero panglata. Ano? Yung ganun no? Hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Pero hindi nagsisimba pag-araw ng linggo. Ay, sabihin, hindi ko naman nakalimutan ng Diyos Pero ba't hindi ka nagsisimba ng araw ng linggo? Nasa 10 utos ng Diyos yun. Magsimba ka kapag araw ng linggo. Bakit? Hindi mo nakakalimutan ng Diyos. Pero panguli. No? Kaya kung makita ko natin kapag may dilobyo, punong-puno yung simbahan. No? Kasi bakit? Panguli lang No? Hindi yun ang dapat ialin. Ang maging normal ialin. Nauuna dapat ang Diyos. May dilobyo man o wala. Bakit? Yun ang binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga. At ang hindi pagtugon doon ay alin? Ay pagsamba na yun sa Diyos-Diyosan. Ano? Kasi mas inuuna natin yung iba kaysa sa Diyos. Kaya yun naman yung bigyan natin ng pagninilay sa pagkakataon na ito. At doon lamang natin maunawaan kung bakit sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga duka sapagkat pinag-aarihan sila ng Diyos at sawing palad sa aban nilang mga mayayaman. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita natin sa ating pagkilos yung biyaya na ipinagkaloob ng Kristo muling nabuhay na magbibigay sa atin ng tunay na buhay, hindi lamang sa langit, kundi dito mismo sa lupa. Dapat makita ko natin, hindi yung langit ay kapag sa oras na tayo mamamatay. Yun yung kabuuan ng langit, pero yung langit ay alin? Habang tayo kaya nga ang tawag natin ay pilgrim. Tayo naglalakbay saan? Patungo sa langit na puno ng pag-asa. At sino inaasahan natin? Ay di walang iba kundi ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at pagpapala.